Inaprubahan kamakailan ng Kamara ang Absolute Divorce Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Ano nga ba ang absolute divorce at may chance ba na mapasa ito o papasa ito? Para sa seryosong usapan tungkol dito, naririto na si Attorney Chel Jokno sa segment na No Joke kay Chel Jokno. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang divorce. Alam nyo ba na 2 bansa lang sa buong mundo ang walang divorce? Ang mga bansang yon ay ang Vatican City at ang Pilipinas. Hindi to joke ha, hindi ako nagbibiro. Bukod sa Vatican na wala naman separation of church and state doon, ang Pilipinas na lang sa buong mundo ang bansang may separation of church and state pero walang divorce. Tayo po ay katangi-tangi. Matagal nang isinusulong ang divorce bill at ngayon pinakamalapit na ito na maging batas. Pero matindi ang labanan. Mahigpit ang naging botohan sa Kamara sa divorce bill. 126 ang bumoto pabor, 109 naman ang tutol, habang 20 mambabatas ang nag-abstain. Ngayon ay nasa Senado na ang bola at kung saan natin inaasahan na mas magiging mahigpit pa ang botohan. Ilang senador na ang nagpahayag ng pagtutol sa divorce bill. Sa huling ulat ay 12 ang kontra, habang 7 ang pabor. Ang katwiran ni Sen Jinggoy Estrada na kontra sa divorce, nag-aral siya sa Catholic school at isa siyang debotong Katoliko kaya ayaw niya rito. Ang sabi naman ni Sen Cynthia Villar, and I quote, "I have a very happy family life, so I'm not in favor of divorce." Pero Senator Jinggoy at Sen Cynthia, ano po yun? Joke ba yan? Kasi nagbibiro po ba kayo? Hindi lang po ito tungkol sa inyo. Ito bang divorce bill ay makakatulong sa ordinaryong Pilipino? Yan po sana ang maging batayan ng stand natin. Ikumpara naman natin ang sinabi ni Sen Jinggoy at Sen Cynthia sa sinabi naman ni Representative Arlene Brosas ng Gabriela Party List na pumapabor sa diborsyo. Pakinggan niyo po. Sabi ni Rep. Brosas, lawmakers should base their decisions on the needs of the majority of Filipinos. We should not turn a blind eye to the alarming cases of domestic violence for the sake of religious dogma. Its goal, ang goal ng divorce, is to provide an accessible and affordable legal avenue for individuals trapped in irreparable and abusive marriages to regain their freedom. Mabuti pa yun kapakanan ng kapwa ang iniisip. Habang ilan naman sa ating mga senador ay parang sariling paniniwala at sariling family life ang inaalala. Simple lang naman po ang usapan dito. Halimbawa mang magkaroon tayo ng batas sa divorce, ibig ba sabihin ay lahat ng mag-asawa ay maghihiwalay na? Tumatawa kayo kasi obvious naman ang sagot, di ba? Siyempre hindi. Hindi porket may divorce ay maghihiwalay na ang lahat ng mga mag-asawa. Kung hindi ka sang-ayon sa divorce, huwag ka mag-divorce. Kung hindi mo kailangan ng divorce, lalo na, huwag ka mag-divorce. Simpleng-simple lang po yan. Pero ilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng iba. Isipin natin ang kalagayan ng mga asawang naiipit sa toxic at abusadong relasyon. Kayo ang lumagay sa kanilang sitwasyon. Hindi po biro ang araw-araw ng nakakaranas ng pananakit mula sa iyong partner. Bukod pa riyan ay makakarinig ka pa ng mga masasakit na salita at mura at kung ano-anong akusasyon na walang basehan. Sa ganitong sitwasyon, sigurado ako maghahabol din kayo ng kalayaan. Kalayaan sa pamamagitan ng mas madaling proseso tulad ng divorce na mas mura at mas madali kumpara sa annulment. Ngayon may magtatanong siguro sa ganitong sitwasyon, kailangan ba talaga ng divorce kung meron naman tayong annulment? Annulment. Sige pag-usapan natin ang annulment. Unang-una, sino ba ang kilala ninyong nagpapa-annul? May kilala ba kayong simpleng tindera sa palengke o jeepney driver na nagpapa-annul? Meron ba? Madalas,
ang mga kilala natin nagpapaanal ay yung mga artista, mga politiko, mga mayayaman, di po ba? Komplikado kasi ang annulment at kailangan pang patunayan na may kulang sa requirements ng kinasal. Umaabot ng ilang taon ang proseso na ito at kailangan magbayad pa ng malaki. Sa divorce bill ay may provisions para walang bayad sa korte at abogado ang mga indigent natin, mga kababayan. Yes, nais naman ng ilang senador na gawin mas abot kaya ang annulment. Pero, at ito isang malaking pero, hindi lang gastos ang problema sa annulment. Limitado lang ang grounds ng annulment at hindi ito available sa lahat. Pwedeng inaabuso ka na, lantaran na yung pagtataksil sa iyo, o talagang nilayasan ka na, pero wala ka pa ring basehan magpaanal. Sa madaling salita, mapanakit o toxic man yung ating relasyon, ay in denial pa rin ang batas na wala ng kasal na pwedeng buhayin. Kung lubos na nasasaktan ng mag-asawa, hindi ito maganda para sa mga bata. Tama bang ikulong pa sa kalungkutan ang mga taong gusto nang makalaya? Tama ba kung may masamang epekto ito, hindi lang sa mag-asawa, kundi para rin sa kanilang mga anak? Kaya muli tayong babalik sa issue ng diborsyo. Dahil ang diborsyo lang ang tanging pag-asa ng mga nais makawala sa mga mapang-abusong relasyon. Alam niyo mga ka-RH, noong 2017 nagkaroon ng isang survey, ang National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, at nakita doon na 1 sa 4 na babaeng may asawa na edad 15 hanggang 49 anyos ay nakakaranas ng spousal violence, maging physical, sexual at emotional. 1 sa 4 sa mga babaeng kasal na at nakaranas ng pisikal na pananakit, 48% sa kanila ang nagsabi na ito'y gawa ng kanilang kasalukuyang asawa o partner. 48%, halos kalahati po iyon. 25% naman sa kanila ang nagsabi na ito'y gawa ng dating asawa o partner. Ayan bigyan natin ng mukha ang mga numero na ito. Ang ibig sabihin nito, marami tayong mga kababayan na nakatali sa magulong relasyon. At walang pagkakataong makawala dahil sa masalimuot at magastos na proseso ng annulment. Ang iba ay tinitiis na lang ang pananakit, pagmumura at pag-aalipusta. Hindi lang sa kanila, kundi pati na sa kanilang mga anak. Hindi sila makapag-move on at makapamuhay ng normal dahil wala silang ibang legal na paraan para gawin ito. Kung umabot na sa punto na hindi na maayos ang problema, ano ang kanilang gagawin para makaalis sa sitwasyong ito? Mga kaibigan, hindi po ito joke, no? Sinasabi ng mga tutol sa divorce na gusto nilang protektahan ang institusyon ng kasal. Pero hindi solusyon na pilitin ang mga taong magpanggap na okay pa ang relasyon nila. Mas makakabuti sa institusyon ng kasal kung ang mag-asawa ay masaya at malayang pinipiling manatili dito. Walang panalo kung pipilitin ng batas na maglolokohan tayo. Huwag natin ipagkait sa iba ang pagkakataong makapamuhay ng normal at kung sakali ay magkaroon ng panibagong tsansa na makakita ng ibang mamahalin. Tuldukan na natin ang kanilang pagtitiis sa toxic at mapang-abusong partner. Bigyan natin sila ng daan para makatakas sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng diborsyo. Maging bukas sana ang isip ng mga senador na tutol sa diborsyo tungkol dito. Dahil ang buhay ng tao, lalo na ang mga kababaihan at kabataan, ay seryosong konsiderasyon. Talaga namang may mga napanood nga akong pelikula, Attorney Chel, kung saan yung bida ay nakaranas ng pananakit at pang-aabuso mula sa kanya mismong partner. Pero after nga na makapag-divorce, saka pa lang nila nakita ang kanilang true love.
Oo nga, ayan. Naalala ko na bigla yung lumang kanta. Ewan ko kung maalala mo pa ito, Yuel. Yung Baka naririnig ko. Please Attorney. Release Me ni, kilala mo ba si Engelbert Humperdinck? Hindi ko kilala, attorney, Aba. pero familiar ako dun sa kanta. Uy, please release me, let me go, 'cause I don't love you anymore. Aba, baka mapa-videoke pa tayo nito. At sana nga lang, attorney, at mapakinggan tayo ng mga nasa Kongreso na tungkol dito na maipasa itong divorce bill na hindi naman automatic kung ibig sabihin automatic lahat ng mag-asawa divorce na. Yes, oo nga. Tama lang naman para sa mga mapang abuso at talagang toxic na mga relationship.